by grace gained. You're so Ronnie Williams! You gave your all to me. You died and set me free. I will climb to the highest hill and declare to all that you are near. My mind could not contain your goodness in everything. Oh, the gods are dead and could not hear, but my Lord is alive and He is here. Let's praise His name. Let's praise the name of Jesus in all His wondrous deeds. Songs of gratitude will never cease. For in everything I got and never fail. You gave your all to me. You died and set me free. I will climb to the highest hill and declare to all that you are near. My mind cannot contain your goodness in everything. Oh, the gods are dead and could not hear, but my Lord is alive and He is here. Let's praise His name. Let's praise the name of Jesus in all His wondrous deeds. Songs of gratitude will never cease. For in everything I got and never fail. I will shout at the top of my voice. Praise your name, Lord. Praise your name, Lord. Praise your name, Lord. Let's praise His name. Let's praise the name of Jesus in all His wondrous deeds. Songs of gratitude will never cease. For in everything I got, it never fails. What is a living sacrifice? And that would be our message for today. Tingnan po natin ng Romans 12, 1 to 2. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy,
to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Tingnan natin sa the Living Bible. It says here, and so, dear my brothers, I plead with you to give your bodies to God. Let them be a living sacrifice, holy, the kind He can accept. When you think of what He has done for you, is this too much to ask? Don't copy the behavior and customs of this world, but be a new and different person with a fresh newness in all you do and think. Then you will learn from your own experience how His ways will really satisfy you. Ano ba talaga ang ibig sabihin kapag sinabi natin living sacrifice? So mostly, kapag yung nangangaral po, okay, pag nangaral siya, manggagaling po yan sa taas. Verse 1, verse 2, verse 3. But as I noticed, that Romans 12, 1 to 2, starts like the question from verse 2, lalo na sa baba. So allow me to discuss galing sa baba at paakyat po tayo. Okay? Ngayon, yung una po dyan na makikita natin sa 12 verse sa baba. Then you will learn from your own experience how His ways, His will really satisfies you. When you think of the word, tatlong quality, no? Tatlong uri. Good, pleasing, and perfect. All these qualities, these three will only satisfy us. Kasi di naman tayo magsasettle for less. Tama ho ba, di ba? Palagi gusto natin, special, palagi gusto natin yung bang with high quality. Pero ang tanong ko lang ngayong umaga, nag-aspire pa rin ba tayo ng mga bagay na ganyan? Do we still look for those qualities? Lalo pag sinabi natin, ano ba yung kalooban ng Diyos? Alam niyo ang kalooban ng Diyos? Hanap-hanap natin. Yung mga gusto na mag-asawa ng mga babae at mga lalaki, sabi nila, we're looking for God's will. But you know, they're looking for God's will for so long that they don't know na yung will ng God, dahil anak naman sila ng Diyos, andyan lang din. Na-guess nyo ba? Okay? So, pero sa tayo, meron tayo, lalo mga babae, di ba, may ka-arts ng konti. Kailangan tall, dark, and handsome. Okay? May nakilala po ako, dark, nawala na rin. Okay? Biglang nawala, di ba? So, yung iba naman, tall, okay? Eh medyo, uli naman katol-tol din sa atin, di ba? Okay? Pag-usapan na natin yung yung handsome. Alright? If we're looking for God's will, di ba? Lahat naman na kay Kristo, handsome, di ba? Kahit nga gaano ka handsome yung mukha, basta may Kristo, automatic, nawala yung asa dulo. Handsome. Nagiging handsome. Alright? Pilitin nyo na. Yeah. Pinipilit ko na yun. Joke ko yun eh. Di ba? Okay. Wala pong tumatawa. Mga kapatid. Okay. Sensya na kayo yun, doon sa dulo, mga walang asawa, mga yan. Okay. Anyways, our choices would always go to the things that are good, pleasing, and perfect. Tama? Yun ang gusto natin piliin. We don't select or pick choices that are low-end. We would still like to use, gusto pa rin ba natin magkaroon ng cellphone? Pero pag binigyan ko ng cellphone, Nokia 5,
5110. Medyo upgraded naman, I. Okay? May I. Kaninang umaga, ano kayo halas 2 na matatapos dito. Alam mo, pag ako nandito sa pulpit, dami kong kwento eh. So, kaninang umaga, nagtatampo kami ni Louie kasi, di ba yung mga old kami na mga cellphone, hindi naman kami bumibili ng cellphone eh. Yung network na nagpo-provide sa amin, di ba? So kapag kailangan na palitan yon, siyempre nakatenga yung iba. So nakita namin mga members ng church dati, mga leaders na walang cellphone, yung parang butas-butas na yung cellphone. Di ba yung ganyan? Yung basag na yung screen, tapos parang dinudugtong na lang parang babasa. Ganyan, di ba? So siyempre, maawa ka naman, di ba? Pero pag binigyan mo ng cellphone, pinamimigay sa'yo iba. Nagiging mayabang na namimigay ng cellphone. Ay gusto ba mas matinding cellphone kaysa sa nagbibigay? I mean, sabi ko nga kay kanina kay tag dito, asan si drummer natin? Where are you? Ayan. Binigyan ko siya ng pinakamahal na headset sa balat ng lupa. At simple ang binulong ko. Ito nagulat kasi siya, binigay ko na yung charger. Sabi ko, ito binulong ko lang para wala makarinig. Bigay ko sa'yo to. Huwag mo pamimigay. Okay. So, opo, pastor. Tingnan niyo, diba? Ang lakas ng palo, hindi na maririnig. Kasi, andun lang. Kasi pinapakinggan niya doon yung chat, yung kinakausap siya ng girlfriend niya, gandahan mo dyan, ganyan. Hindi, pinapakinggan niya po yung tik, tik, tik. Puro tik, tik kasi yung pinapakinggan niya doon. Okay? Para kailangan po ng tik, tik dito para magka-tagpo po yung time namin. Well, anyways, may mga spare naman kami doon. Meron pa nga akong iPhone sa bahay. 3G. Gusto nyo? Pero, kapag yun ang gamit mo, tapos may hold-upper, ibabato pa sa'yo. Tama, di ba? Kasi, sabi ng hold-upper, ganito lang ako, hold-upper lang ako, pero mataas yung standard ko. Okay? Pwede ba iPhone 17? Di ba? Pero, I'm not an iPhone fan. Yan lang naman yung mga iPhone dito. Yan, si brother, si Pastor Stephen, yan eh. Maarte yan eh. So, puro yan. Joke lang. Okay. Puro iPhone niya, tsaka iPad yan. Ganyan. Kaya sa bahay nila, puro i. Okay. Okay. Pastor Louie, puro din i yan. Pero ako, pang Android lang ako. Kasi mukha tayo robot eh. Okay? So, ngayon lang dyan, ganyan lang mga kapatid. Nag-off ba kayo ng mga mas matindi na mga gamit? Di ba? Pero of course ako, pag personal ko, actually, wala ako eh. But, for example, para sa worship, I would always buy the best in the market for worship. For example, Roland. Sa mga kitang worship Roland, hindi tayo naka-PSR, Yamaha PSR. Hindi po tayo naka-pambahay. Kaya naka-Davis. Di ba? Lagyan mo niya kasi kay Lord yan, di ba? Kung pwede lang, pag may pera ako, may benta ko ang sarili ko, di ba? Makakuha ako ng mga 300,000, bibili ako ng Nord, stage 4. Hindi po yan cancer. Po yan? Type po yan ng keyboard na maganda yung tunog. Di ba? Kasi we want always the best. Sa faith po natin, sa life po natin, huwag kayo mag-settle for less. Huwag kayo papayag na sabi ni Satan, ay, pangganyan ka lang. Ay, hindi pangganito ako. Tumahimik ka. Okay? So, di ba, we usually commend the work of people by saying, good, perfect. Di ba? Yeah, good, perfect. But how excellence differs from perfect? Sabi dito ni makademonyong AI, sabi na ng mga pastor sa paligid ngayon ng AI, pang demonyo yan eh. So AI, sabi ng AI, no, sabi niya, perfect and excellent are not the same. Though both describe high quality, excellent means exceptional, good, distinguished, or superior. Perfect naman, sabi niya, it means
flawless, complete, and without any faults or defect. Excellence allows the improvement, while perfection is the final, highest possible level. So, but these qualities, no, sabihin natin, ay very, very important po sa personal natin. Kasi actually, this is the description of God. He is excellent and He is perfect. So, kung alamin po natin yung kalooban ng Diyos, excellent, perfect. Pero kung wala kang ginagawa sa buhay mo na you don't exert effort na mapaganda yung Christian life mo, na mapaganda yung family mo, wala kang ginagawa para doon, anong sasabihin mo na mayroong movement doon sa iyong faith, sa iyong pananampalataya bilang follower ng Panginoon? Wala. Because if God would say, all have sinned and fall short of the glory of God, then yung mga Kristiyano naman, wala lang, no? Wala lang, nagiging papalipas ng oras lang na walang ginagawa para malalaman ang kalooban ng Diyos. Di ba gusto natin ang kalooban ng Diyos? Sabihin natin. Ang pangit naman, sabihin ko sa inyo, kapag Kristiyano ka at mayroong gawain, at when you're asked to help that gawain, magano ka pa, masabihin mo, Brad, panalangin ko muna to ng 3 taon, Brad, kung kalooban ng Diyos. Sister, punta po kayo sa church. Ay, pag-pray ko muna kung kalooban ng Diyos. Di ba, hindi na dapat, di ba? Kasi ang kalooban ng Diyos includes yung mga events sa buhay mo. Tama, di ba? Tama? O, kalooban ba ng Diyos na yung isang tao makapag-asawa nang hindi naman sa Panginoon? Makapangasawa ka ng isang tao na hindi niniwala na ang Diyos ay nabuhay muli? Pagkatapos ikaw naniwala ka ng Panginoon ay nabuhay muli, paano kayo magkakaintindihan? Nasaan yung excellence? Nasaan yung perfect doon? Perfect combination. Wala. So, in our quest, mga kapatid, in our Christian life, no, living sacrifice includes seeking the perfect, the excellence, okay, the good, and the pleasing will of God sa buhay po natin. And it will always be there kapag Kristiyano na po tayo. Amen. Amen. God always, gives the best for His children. Okay, let's move forward. Sabi ni Titus 3:8, sabi niya, this is a trustworthy saying, and I want you to stress the things so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is what? Good. These things are excellent and profitable for everyone. Closer to that, every activity ng church natin is good. Amen? Amen? When you read the Bible, it is good. There's nothing bad on it. Okay? When we are called to honor God, it's good. Okay? It's good. Lahat naman na good ay galing sa ating Panginoon. Nothing good coming from the devil. Okay? Because only God is good. But a Christian life requires deeper desire and commitment. Paano kaya natin maintindihan ang mga bagay na ito? Ito yon. Our timidity describes as follows. Anong timidity? Sabihin mo na, sige, parang tunog siyang katamaran. Hindi, timidity is yung wala kang ginagawa doon para sa sarili mo. Timid ka. You are given opportunity to develop yourself, pero ayaw mo mag-response. Ayaw mo rin mag-act. Di ba? So ito yon.
We don't upgrade ourselves. We cannot differentiate good from bad. We don't aspire for the greater gifts. We don't care for good and excellence. We don't know that we are serving and worshiping our good and excellent God. We always see and value things in the temporal, carnal mind. Na titingnan na natin mga bagay-bagay sa mata ng tao. For example, ay, kapatid, dalo po kayo sa aming sambahay o Bible study or youth service or whatever. Ganyan. Tapos, ang sagot sa iyo ay, naku, mamaya, ano naman yan? Laro-laro lang kayo. Pag ganun pa rin yan. Wala pa rin mangyayari. Kaya dito na ako sa bahay. Baka mamaya machismis pa ako doon. Baka mamaya pag-usapan pa ako doon. Baka mamaya makapaghanap ako ng away doon. Di ba? So, I will just stay home na lang ako. Wala akong gagawin, wala akong problema, wala akong naatraso na tao. Di ba? Total naman, ang God is everywhere and He is, di ba, nasa bahay. So we always judge things on the carnal aspect, okay, sa ating mga buhay. But desire deeper or go deeper to catch a greater fish. Alam niyo mga disciples, when Jesus Christ, naggulat sila na wala ng Panginoon and they went back to their fishing activity or fishing profession. So they were there, but the Lord would appeared and say, "Hey guys, go to the deep, bring your net to the deep," and then they were able to catch fish. Kasi kapag hindi natin laliman sa ating mga buhay Kristiyano, ang ating buhay talaga, wala talaga. Wala talaga mangyayari. Wala mangyayari na Christian growth. Wala mangyayari na development. Wala mangyayari na maturity. Okay? Now, alamin natin kung ano yung mga magaganda at kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Okay? Desire for those good and excellent. And then, number 2, madali nyo lang tong matandaan. Puro DD ito eh. Dedicate divinely. I-dedicate mo. Sa Tagalog pa, idikit mo. Ganun po yung ibig sabihin ng dedicate. Okay? Pastor, kulto talaga to. Iba yung tinuturo eh. Okay. I-dedicate mo ang buhay mo. Okay? Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed to the renewing of your mind. Let's go to TLB. Don't copy the behavior and customs of this world, but be a new and different person with the fresh newness in all you do and think. Paano na mga kapatid kapag pare-pareho na lang kayo? Ganito yan. How can we be recognized kung yung mga mukha po natin pare-pareho lang? One day, pumasok po kayo dito, magdala po kayong maskara. Blank na maskara. Pare-pareho po yung mukha natin. Without us knowing kung gano'ng kakatangkad, ano yung yung structure mo, 'di ba? Sabi natin, lahat naman sila magkamukha. So when you're a Christian, na-mix ka doon sa kamukha mo, ano meron ka na magiging unique? Sabi ng Lord, we are peculiar people. You are special. You are fearfully and wonderfully made. Pagkatapos, nakikihalo ka doon. Pagkatapos, nag-conform ka doon sa mundo. Anong pagkakaiba mo doon? Anong pagkakaiba mo? Wala. Pareho lang. You are just, ang sabi ni Sharon Coneta doon kay Cherry Hill. You are nothing but a second grade, trying hard, copycat. Ito po yung verse natin. Yan ang ibig sabihin yan. Don't just copy
behavior. Alright? Huwag niyong kopyahin ang behavior. Kung naglalasing sila, nakikilasing ka rin, di ba? Oh. Anyways, conformity means a copy-paste behavior. We don't see worldly standards as harmful. We just copy it. Kasi we are living in a world of copy-paste generation. Di ba? Dati, sabi ng teacher ko, bakit in your time, your classes was conducted in English instruction. Bakit ngayon, I am instructed to do the instruction in Tagalog? Why? Kasi ang generation natin ngayon, humina na. Humina na sa English. Oh. How many of you know English is? Do you like my grammar? How do you do? Hindi ka pala kayo nag-antindi ng English talaga. O sige. Kasi yung mundo natin ngayon, punta lang sa Google, pag may assignment, copy-paste. Basta nandun, nakita ang headings, copy-paste without reading it. Do you understand? Pero hindi nila alam, mapapahamak na pala sila sa kinokopya nila. Bakit? Kasi hindi dapat na ilagay doon na kopya. Nag-guess nyo ba? So, doon napapahamak. Okay, when you say conform, it's just saying yes. When you say conform, it's just saying that's a bright idea without you knowing it. It's just saying the world is right. It's just saying I agree to the world. Sino dito sa inyo na na-change na ng God? Hindi na kayo mouthwash. Hindi na kayo namamalikas ba? Nga naman na sa bad mouth. Cursing. Okay? Kinsa Bisaya dito? Bisaya, kasabot mo Bisaya da? Ilonggo. Di man? Ilocano. Okay. Buti na lang. Sige. Di ba? Dati ganyan ka. Ang bilis mo mag-PI. Di ba? Tama, di ba? Lahat nga, pag may sinasabi mo lang, pupunta po ko sa market. Ilang words siya? Pupunta po ako sa market. Okay, sa tindahan. 5 lang yan. Pero yung PI mo, di ba, merong 6. Di ba? Pero ngayon, binago ka ng God, di ba? Na iba na. Isa na lang. Ganun, totoo ba yun? Hindi. Kasi nawawala na sa vocabulary mo. The things that we observe sa world, sabi natin, ay mas maganda kapag ganyan. Okay? But you know, Hollywood popularized the word FU, di ba? Na-guess nyo? But you know, there's this certain group na mga born again in the Hollywood, and now they are producing films that are, for children, for the youth, and for the Christian community. And then, the main Hollywood is, ina-attack sila. Bakit? Kasi nga, they're changing the world. Nag-guess nyo ba? Okay. Now, sa atin po, akala na natin kasi nakaupo tayo dyan, pagkatapos, we have a lower income, hindi naman tayo napapansin sa barangay, wala tayong boses, akala lang kasi natin. But sino-sino bang meron na tinawag ng God na nandun na kaagad? Di ba lahat naman marami coming from grassroots at tinawag ng God, and then because they listen to God and they become better kasi nakikinig sila doon sa kalooban ng Diyos. Nagas nyo? Okay, now, pinost ko kaninang umaga ito sa Facebook, no? Tingnan nyo lang. Yun, parang almost the whole second point. Confusion comes when there is an existing language barrier.
when English became a dividing wall against Tagalog. Kasi yun po yung mga natin, Bible natin kasi nasa English. Mga theological materials natin nasa English. May Bible naman po tayo, hindi na tayo nababasa yung Bible na Tagalog. Di ba? So, nagiging hadlang siya. But, titingnan natin closer. But there is that dose to eradicate confusion. Home education. Yung ba natutunan natin sa bahay, yon, home education is the best medicine. Kung ano ang kinakalakihan mo, ganun na rin ang pagkakaintindi mo. Tama, di ba? Pag sinabi natin tsinelas, di ba, alam natin, ang tsinelas sa bahay, lumilipad. Right? Pag sinabi natin pinggan, di ba, lumilipad yung pinggan. Doon tayo nagising, di ba? Ang alam pala natin, ganun, yun pala, iba, di ba? Ang pinggan pala, kinakainan. At ang tsinelas ay, sinasakyan. Sinusuot pala. Ganyan, di ba? So, tuloy tayo. Kung ano ang kinakalakihan mo, ganun na rin ang pagkaintindi mo. Means our total consciousness is directed by what our environment suggests. Right? Sabi nyo, right. So, una dyan ay language. We learn language at home. For example, yung language natin, may nagmumura si tatay, nagmumura si nanay. Di ba? Ay, yung mga bata din, akala nila normal lang yon, di nagmumura. Now, there's this one little boy, and he was asked, ano pangalan ng nanay mo? Ano pangalan ng tatay mo? Sabi ng bata, pangalan ng tatay ko, demonyo. Bakit? Kasi yun pong tawag ng nanay ko sa kanya. Nag-guess nyo? Nakalimutan ko yung mama kung anong demonyeta pala. Sabi niya nanay ko, pangalan niya demonyeta. Okay, ganon din kasi yung tawag ng tatay ko sa kanya. So lumaki po ako, alam ko yung pangalan nilang dalawa. Kung ano yun nandun sa loob ng pamamahay. Alam nyo ba, personally, ganito kasi mga guys Apat po kaming lalaki. 9 po kami, 5 babae, 4 na lalaki. Meron po akong kapatid na, mabuti na lang, patay na po yung 3 kapatid ko na lalaki. Hindi naman mabuti. Ibig sabihin na wala na po sila dito. Pero meron kaming kapatid na isa na ang gulo-gulo talaga. Pag uminom yan, maoy, lasing talaga. So wala kang tulog. There are times na, kasi mayaman pa kami noon, meron po kami mga santol, mga puno ba? So there were times na yung Ate Grace ko at ako, doon sa puno ng santol na lang natulog. Kasi pag nakita ka ng kapatid namin, manggulo yan, pwede kang gawing badminton, alam mo yun? Yung frying pan, di ba? Ganyan. Ganyan. Tapos, ganyan. So, kasi siguro, hindi ako masyadong gwapo. Kaya maraming tama to. Diba? Pero kung wala yon, siguro gwapong-gwapo ko talaga. Di ba sabi ko, ganito ba ang gusto nilang buhay? Sabi ng pulis sa labas, madaling araw, alumbro mo patulog kayo. Ganun, cute, di ba? Sabi ko, pag lumaki ako, pag ganyan, ganito lang bang buhay ko? Di ba? Which I know, pangit, di ba? Siya lang naman yung gumugulo sa amin No? Saktan yung nanay ko. Di ba? Yung parang nasikmuraan yung nanay ko. Kaya sabi ko, mahirap ko to patawarin. Pero nirelease ko na siya nung ako'y nagkaroon ng anong tawag doon sa YouTube? Retreat. Encounter retreat. Sabi ko, Lord, i-release ko siya. Pero ang hirap talaga yung forgiveness, no? Habang gumagawa ako ng 7x7 na Tagalog version of parang 8 na videos yon na officially akong gumawa ng translation. Sabi ko, pambira, tinatamaan ako dito kasi forgiveness, di ba? So, napagtanto ko sa huli, alam mo kasi wala na siya. Wala kaming pagkakataon na mag-usap ng ganito, di ba? Na-forgive ko naman siya. Pero sabi ko, paano ko masuklian yon?
ang ginawa ko, alam mo ano, minahal ko yung mga anak niya. Nakakayak, iyak na kayo. Kasi akala nyo ako lang, kayo din meron din ganyan na experience Because we learn it from home. Kaya ako, sabi ko, pag lumaki ako, pag nag-aaral ako, ayoko sa pamamahay na to, ayoko ang ganitong situation. So I went out from high school, college, I'm on my own. Alright? I'm very independent person. Alright? I changed everything. I'm a Christian. I changed my wife. I changed yung mga taong sa paligid ko. You are the most wonderful people na kasama ko every Sunday. Hello? You are better than my kapitbahay. Totoo lang talaga. We learn it from home. Okay? Second is our culture. We learn how we do things at home. Okay? And the third is spiritual orientation. Kung ano ang ating nagisnan, ganun na din tayo mamamatay. Pinanganak ako, umiinom ng RC, at mamamatay akong umiinom ng RC. Conclusion niyan ay ganito, na buhay naman tayo sa mundong ito na kahit wala ang salita ng Diyos. Bakit pa kasi ibahin ang turo ng mga ninuno at mga magulang? Well, man shall not live by bread. Tama si Jesus because rice and bread now kills people with high content of sugar and triglycerides. Yan po yung mga sikat na mga ngayon, mga terms, no? Kapag mayroon ka ng ganyan, okay? Medyo nag-high value na sa sarili mo yan. Hi, how's your sugar? Oh, cow, 310. Okay. How's your triglyceride? Oh, yeah, very high. Okay? But the Word of God, mga kapatid, contains life everlasting. Sabi ni John, kanino ba kami susunod, Panginoon? Ikaw lang ang may salita ng buhay. In the church, the Word of God changes us. Why? Because it is the Word of God. It brings life. It has life. Kailangan ba i-change? Oo, kailangan i-change. When you do a living sacrifice, it's very painful. It just change yung buo mo Pagkatao mo, yung orientation mo It just change Willing ba kayong magawa sa sarili natin? Okay? Sino ba na dito ang perfect at excellent na? Naku po, marami po tayong mga kahinaan, mga kapatid. We need the Word of God. Okay? Sensya na kayo According to makademonyong AI, sabi niya, triglyceride daw is the most common type of fat lipid in the body, serving as a primary energy reserve creating from excessive calories. Yung kumakain dyan, dapat 2,500 lang, kumakain ng halos 6,000 calories a day. Alright? Now, sugar. Pag nagkape ka, black na lang, kami sugar ka na. And alcohol. Grabe. Kailangan pala natin ng tanduay. Okay. But anyways, nandiyan po yan Okay, energy reserve created from excess calories, sugar, and alcohol. They store energy for later use, but high levels, hypertriglyceridemia increase the risk of heart disease, stroke, and pancreas inflammation. So man should add the daily intake of the Word of God, intake of the Bible for him to grow and change his attitude. Dahil sa kanyang his attitude, his spirituality, and his maturity, kasi kailangan natin na magiging kamukha, kawangis ni Kristo. Kung wala, then there will be no church.
Kung walang ganyan na wala naman pala tayong nagugol sa buhay natin, sabi ng Bible, you must reach maturity until you reach, the image of Christ. Eh di wala ng Bible study, wala na cell group, wala na lahat. Wala ng preaching of the word. Diba? But we need. Amen? Kasi uwi tayo mamaya. Okay? Pag uwi natin, busog tayo. Hindi dahil kumain. Masarap yung iniluto namin ngayong araw na to. Okay po kayo mag-alala. Mabusog po kayo. Pero siyempre dapat tayo din ay mabubusog sa salita ng Panginoon. Amen? Because your pastor cannot do the effort that you're supposed to do. Ikaw, personal growth, personal yon. Tama? Yung pastor nyo, lang yan, parang general na sasabihin na, about fish! Right face. Left face. Okay. Tikos. No. Okay. Sandata. Wala. Para lang akong general dito, nagkakaman sa inyo. But sa field, kayo na nandun. Kayo yon, yung armas niyo yung Bible, di ba? Gets? And then, what would make you survive sa jungle ng buhay na to ay yung salita ng Panginoon. Amin po ba? Okay, more. Sabi ko sa inyo, mahaba talaga eh. Pero sige, pagpasensyahan nyo na. More of language barriers. Anong ibig sabihin ng any longer? Okay? Hindi na tayo kasali. Do not conform any longer to the pattern of this world. Wag na. Hindi na tayo doon. Alright? Ano ibig sabihin ng pattern? Kinaugalian or kalakaran? Pattern? Ganyan, di ba? So may kalakaran ng mundo, may kaugalian ng mundo, lalo na sa business, lalo na sa usap-usap sa araw-araw, chismisan. Alam nyo naman, mga kapatid, chismis is life. Tama, di ba? Pag wala po tayong subject, malungkot yung buhay. Chismis is life. Mga kalakaran, di ba? Yeah. But anyways, transform by renewing the mind. Okay? Lahat na naka-install sa utak po natin, walisin po natin. We need to renew our minds. Kaya kung ganun, basta, makikita mo yan eh. 3 taon na nag-warning si pastor, nagbibigay ng instruction, pero walang pagbabago, kasi hindi nyo pa rin nabubura dito sa utak eh. Tanggalin para mapalitan. Amen po ba? Do not conform any longer, but be transformed by the renewing of your mind. So gusto natin na ang Diyos na buhay ay gagawa na magandang bagay sa ating buhay, pero ayaw naman natin palitan ang mga bagay na nakakalat lang sa buhay natin. We need to declutter our minds. Okay? Because it's hurtful to let go things that we dared so much. We are born Filipinos with high content of emotional attachment sa mga bagay-bagay. Sa mga bisyo, sa mga ugali. Meron talagang ginagawa nating 7-up, sensational, yung mga bagay-bagay sa buhay po natin. Ito, kaninang umaga, kailangan ni sorry Jonas mai-public ko lang. Naghanap ka ng headphone. Tama, di ba? Sabi ni Pastor Louie, nandyan yung mimimitro kasi ako may wired, nandyan, dala ko eh. Kaso lang sabi ko, binigay yan eh. Pag binigay sa akin, hindi ko pwedeng di ba yung mga, may mga attachment tayo din, di ba? Sasabihin pa, baka hanapin yan sa KCCN. Binigay nga, kasi nga, yun eh, parang award ko yun eh. Tapos ibibigay ko kay Jonas. No way. May mga ganyan tayong issues, di ba? Ako naman, Mami, wag kang gagalaw dyan. Okay? Sabi niya, itapon niya yung mga nasa gilid. Pinatapon ko na kay Pastor Joshua yun eh. Pero may natira pa rin, sabi niya, tatapon na yan dyan, itatapon ganyan. Importante pa yun eh, di ba? Kasi yung mga
napupulot ko ng mga, yung mga nut, di ba? Importante din. Sa likod ng bahay, ang dami nakatambak doon. Pero pag tinignan mo, di ba? Importante ito. Sila ang bumuo ng aking kahapon. Tapos, di ba? Ganyan tayo, mga kapatid. Ganyan tayo. May mga emotional attachment tayo. Lalo na sa mga hindi ka nais-nais na gusto ng Panginoon tanggalin sa atin. Are we willing to let go? Are you willing? Kasi ang living sacrifice, hindi ka antayin na mamatay ka na para sabihin na sacrifice. Ang sakripisyo dati, patay. Pag sinasacrifice ka, patay ka dyan. Di ba? Susunugin ka. Sasaksakin ka dyan para sa harapan ng Panginoon. Dapat yung anak ni Abraham, di ba? But you know ngayon, you are alive, you are living. Yung God natin is the God of the living. We are saints who are alive in Christ. We are not dead. Sa Arsicola, kailangan ka muna mamatay para maging santo ka eh. O kahit adik ka, pwede ka na maging santo kaya. Di ba? Ano kayang ginagawa ng mga adik sa santo na yan? Bigyan niyo po kami ng drug namin sa araw-araw, ganyan. Doon ka magbe-pray, di ba? But sabihin na lang natin nakakatawa, di ba? Pero, mga kapatid, well, anyways, marami tayong mga sentimental na mga bagay sa buhay po natin. Willing to let it go. Papalitan ng God. Amen? Amen? Tingnan mo naman, hindi yun napunta yung metro kay Metro ba yun? Basta metro. Ayun, hindi napunta sa kanya. Ang napunta sa kanya, Bluetooth pa na metro. Palakpakan natin si Jonas. Pinagdadamot ko pa yun. Kasi dami kong mga collection doon. Sabi ko, si Jonas, pangganyan lang siya. Pero sabi ko, ano ba yung terminal mo? Bilog ba or C? Di ba? Kasi titingnan ko kung ano ibibigay ko sa kanya. Mabuti na lang. Sabi niya, bilog. Pero, may best option pa rin. Kung hindi mo tanggalin yung dati mo na mahina, hindi papalitan ng God. Okay? Tapon mo na yung yung dati, ha? Ha? Walang magandang idudulot sa iyo yon. Mayroon ka ng bago. Pag sinalpak mo sa tenga mo, ha? Wala ka ng boses na maririnig. Uy, makinig kayo. Pag sinalpak niya sa tenga niya, yung nakalagay lang doon na sound ang maririnig niya. The same. Ang ganda ng text natin, yung yung Bluetooth na Okay? The same na kapag sinalpak mo yung bago, sa Panginoon ka lang makikinig. Amen? Huwag mong kalimutan yan, Jonas. Part of the message this morning yan. Okay? Hallelujah. Pakpakan natin ng Lord. Okay. Ito, kamatayan na to. Let's go for 3. 3 point. Number 3. Die daily. Ayan. Okay? Kailangan tayo mamatay araw-araw sa ating lumang buhay. Amen po ba? In view of God's mercy to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. You want worship? Yung ginagawa natin kanta kanina, it's just part of worship. But the true worship is yung buhay po natin na sakripisyo sa harapan ng Diyos. So, let's take note. Si Jesus naman, when He was on the garden of Gethsemane, He was di ba? Parang, Lord, sabi niya, Father, let this cup pass through me, sakit eh. Di ba? Sakit. Mabuti pang di ba, yung baril. Kaya pag binaril ka, di ba, wala na. Di ba? Pero yung nandun, di ba, kinakatay-katay ka pa, tinutorture ka pa sa cross. Okay? Tapos may final blast pa yung yung spear na yan, di ba? Tapos, hindi lang ganyan, tapos ginanon-ganon pa, para yung tubig dito niya, bababa, para wala na siya talaga, matutuyo siya doon sa cross. How many believe that Jesus Christ
pinatulo niya lahat, ang tuyong-tuyo sa cross. He bled lahat para sa atin. Okay? Kaya sabi niya, pwede ba let this cup pass through me? Jesus was asking the Father for any option. But ang obedience and sacrifice go together. Hallelujah. Walang obedience kung walang sacrifice. Okay? For example, ngayon, sinacrifice nyo yung araw na to na dapat nasa SM kayo. Tama, di ba? But you sacrifice, nandito ko sa church, act of obedience. Nakakalam ka na, sabi mo, gusto mo na magalo-alo. Di ba? Tama, di ba? Okay, ano ba gusto niyo doon sa SM talaga? Anong ini-enjoy niyo sa SM? Ha? Jamaican, di ba? Tapos yung beef, di ba? Ganun. Sarap. Di ba? Pero sabi mo, Lord, sige, fasting ako ngayon. Sacrifice, obedience, magkadikit talaga yan. Amen? Gusto mo yung girl. Ay, hindi naman Kristiyano. Patay tayo dyan. Di ba? Painful. Nandyan. Pag minsan nahuhuli ko si Pastora at saka si Elmo nag-usap, akong pinag-usapan eh. Alam mo yan, sabi niya, marami kasi nakagusto dyan. Totoo lang talaga. Ngayon, wala na nagkakagusto eh. Okay? Marami. Hindi totoo talaga, when I was in high school, yung climax talaga na kagapuan ko, nung high school ako, nag-uusap sila, hindi ko alam na iba na palang girlfriend ko. O sige na, okay na nga. Ganon yung mga fans nung high school. Papatulan ko ba? Hindi eh. Lately, nalaman ko na yung grupo ko, yung 4 lang kami, yung isa pala, sabi niya, sira ka, Henry. Sabi niya, may gusto talaga ako sa iyo. Sabi ko, masira ka. Bakit? Barkada kita eh. Pero alam mo ba kung sino gusto ko? Hindi ko na-reveal, baka mamaya magkaaway-away pa sila. Di ba? But I have a relationship and pinagtanto ko sarili ko na I will never have a relationship with the unbeliever. Bakit? Anak ka ng Diyos. Eh. Hindi lang basta nakapagtanggap kay Jesus na immature pa. Dapat, wala pa akong calling nun, no? Wala pang tawag na, wala pang ganitong sinana na revelation na, meron akong anak na panaginip na magiging pastor. Wala pang ganun. I'm just an ordinary, handsome guy out there. But gusto mo magwala, hindi ka makawala. Because the presence of the Holy Spirit, because ang alam mo na kinalakihan mo, now you will have a wife that is, more dedicated to God. Si Pastor Louie, hindi ko talaga maintindihan kung bakit napunta ako sa kanya eh. Bumagsak ako sa kanya. Hindi, I fall in love with you. Mami, I fall in love with you. Bumagsak ako sa iyo. Ganyan. Pero hanggang ngayon, Lala ha, maglakad ka pa uwi. Maglakad ka pa uwi mamaya. Sige. Okay. Hindi, ganon, di ba? How you view yourself na anak ka ng Diyos. Mayroong purpose ang God sa'yo. At doon ka nakatutok. Marami, when you are a musician, maraming aligid. Now, sige, hayaan mo sila mag-aligid. Hayaan mo sila mag-away-away, magsabunutan dyan. Di ba? Basta ikaw, diretso ka lang sa Panginoon. Because you know and you know
that God has a plan. Kasi pag mailagay mo sarili mo sa maling kalalagyan, lalong mas masahol pang aabutin ko sa mga nalalaman ko na pangit ang buhay. Hallelujah. Amen? At kung pinagbigyan ko yan kahit isa lang, mga kapatid, hindi ako makatayo dito because I will be guilty of, not good morality. Hey, amen. O baka sa inyo dyan, no? Kayo na wala yung mga asawa nyo, baka may pinaplano pa kayo. Ray, asawa mo nasa ano, baka mamaya may mga fling-fling dyan. Huwag mong gawin yan. Bakit nga ba inaiwan ka ni Ami? How Delilah, Nicolaitans, Jezebel spirits creeping in the church. A man of the Spirit knows the Spirit, or else the church will have judgment in hell. May mga pastor na mandurugas. I'll tell you. May mga pastor na may extramarital relationship. May mga pastor na they love money. Okay? They love fame. Lahat naman yun, in one level din yan eh. But when you are called to pastor a church, ano mangyayari? You have to, iwan mo lahat. Lahat mong kaartihan, lahat mo na dream, lahat mo ng ibang hindi doon naka-align sa ng Panginoon. But, God will make you great. God will make you great. What I do today with you, mga kapatid, this is the greater task. Hallelujah. Giving glory to the highest, the King of Kings and Lord of Lords, serving Him. Pero hindi yan dumating na walang sacrifice and obedience. Hello? Okay? My wife would always say, sabi niya, Daddy, alalahanin mo, baka may anak ka talaga sa labas. Alalahanin ko nga, wala eh. Paano ka magkaanak? Para kang nanalo ka ba sa loto na hindi ka naman, tumaya? Parang ganun lang yan, di ba? Sino nanalo din sa loto na hindi tumaya? Oh. Nagets nyo? Subukan nyo mamaya. So, what is the problem? Kristiyano ka, pero gusto mong mag-serve sa God. In the right image before the people, you are okay. But at the back, mayroon kang guilty of immorality, guilty ka ng lies, guilty ka ng homosexuality. Hindi yan. God never changes. If you want to glorify God, if you want to, to live, for His glory, be a living sacrifice. Because without pain, we can never glorify God sa buhay po natin. Di ba, minsan, iyak na iyak tayo kasi gusto natin. Tama, di ba? Tama, di ba? Gusto ko ng tinapay. Ganyan ba? Gusto ko ng Coke. Mamaya, di ba? Bili ka ng Coke. Gusto ko na... Pero when you do a living sacrifice, ang iyak dyan ng Panginoon, although, Jesus wept, di ba? But God would say, yung anak ko na to, grabe, sinakripisyo ang kanyang gusto sa buhay niya para lang ako mag-glorify. Yan dapat a life that, can glorify God. Hello, palakpakan natin si God. Sacrifice is very painful. Pain is the price. Okay? Is living sacrifice enduring or submitting to the will of God? The dead can't feel pain. Sacrifice is excruciating. But living a life of sacrifice keeps us connected and hope in God. Amen po ba?
He is our living God. He is risen. He resurrected from the dead. And He would always, gusto niya talaga ma-require sa atin palagi yung nanggagaling sa atin. Amen? Amen? And of course, God wants always to see people na mayroong bagong commitment and dedication sa Kanya. Amen? Ito, yung mga kids natin dito, maybe they were 13 years old, 14 years old. Okay? I was in the church at that age, alam ko na yung aking dedication sa kay God. Okay? Sa ating mga dito natira sa atin, yung mga old people natin, na hindi pa huli ang lahat. We can still improve at go deeper doon sa ating commitment at pagmamahal sa ating Panginoon. Do not just copy the behavior outside. Mayroon po tayong sarili. Amen po ba? O sige, tayo po'y tumayo. By grace,